slowly for ibigay sa'yo, bago din na i-ordain sa'yo yung work na yan, God ordained it already in your spirit, bago pa mag-manifest sa'yo, amen, yung spirit mo na ordain na, amen, bago mag-manifest, amen. So, nandun na yung ordination, nandun na yung back-up, asahan mo nandun na yung back-up, just don't be afraid. Huwag mong gamitin yung inferiority, yung sometimes nagkakaroon tayo ng negative thoughts, huwag mong gamitin yun. Amen? Dahil yun, huwag mong isipin yun, dahil yun ang gagamitin ng kaaway, isisiksik sa'yo, at yun, you will fall down. Amen? Be strong. Hallelujah. Glory to God. So that's it. That is spiritual death. Spiritual death. Another is unpreparedness. Unpreparedness. Amen. Another problem. Another problem. Another cause to the love of the world is unpreparedness. But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down and causing drunkenness and curse of their life, and that day come on you unexpectedly. Amen. Jesus is speaking on this scripture. Amen. He told it to his disciples. Amen. To keep a constant watch for his return, and that they come on you unexpectedly. Sabi niya na ganun. Amen? So, hindi lang sa mga disciples na we must either tayo din. Amen? Magkaroon tayo ng we must be watchful. Amen? For the coming of Christ, we must be faithful. Amen? In any day, daily. Yung parang pretend it daily that this is the final day. Pretend it daily that this is the coming of our Lord. Yun ang ilalagay mo sa isip mo that today God will come. And then you are going to do the right thing. You are going to love the unlovable. You are going to reach the unreachable. You are going to obey God more and more, and you are going yung ma-develop yung love mo, ma-develop yung holiness mo, if just we are going to inculcate and bear in our minds, amen, that He will return, amen. We must work faithfully at the task given unto us, amen. Don't let your spirit and mind be dulled by careless living and drinking. Amen. Don't let the problems of life weigh you down. Amen. Don't allow the problems and trials, amen, na mapabagsak ka. Amen. Be ready to move at God's command. Amen. Hallelujah. Glory to God. So that ends of our topic for tonight. Amen. That ends for our topic for tonight. Hallelujah. Glory to God. So that's all the disciplinary, the discipline, the corrections, the training that we must undergo as a Christian. Amen. Hallelujah. Glory to God. So, in our conclusion, Jesus is still on the throne to handle all your family needs. Amen. Hand over all to Him today, and He will help you. Amen. In Jesus' name. God will help us. Amen. In the name of Jesus. So, naririnig niyo ako? Clear ba? Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, so yung topic natin ay family discipline. Tama ba ako? Praise. Okay, family discipline. Ang una itinalakay dito ni Rowena ay yung sa family worship. Yung worship, na kailangan ang mag-initiate talaga dito ay yung parents. Dapat ang nangungutat talaga yung tatay. Ngayon, kung
yung tatay ay hindi pa nakakilala sa Diyos, halimbawa nauna na born again yung, halimbawa nga, pero ang tinatawag naman natin dito yung mga ano na siya, yung Christian family na pala siya. Okay, halimbawa Christian family na siya. So, ayan, the father, siya yung nangunguna sa family worship. Yung meron silang nagsiset aside sila as a family, na may time, nagsiset aside sila ng time para gawin itong family worship. Halimbawa, gagawin nila in the morning or in the evening. Yun. Yung kami nung maliliit pa yung mga anak ko nung nasa Pilipinas ako, yung kahit wala yung asawa ko kasi nasa ano siya, nasa trabaho sa Manila. So everyday kami ng mga anak ko bago kami matulog ng gabi, ayun pray kami, nagkakantahan, tapos ayun isa-isa ko silang pinanalangin, yung ganon. Binibigyan ko sila ng assignment kahit maliliit pa sila na manalangin. Nung everyday, iba-iba yung manalangin. Yung kahit pa napakasimpleng panalangin hanggang sa makasanayan nila. Yung tinawag ng kakaroon na ng disiplina. Even sa pagtatayo ng family worship kasi mahirap din itong kapag ikaw na parents, kailangan mo yun, i-impose mo yun. I-impose mo yun. Ikaw talaga ang bago di matulog, mananalangin tayo, may worship tayo, ganon. Okay, nagbabasa kami ng Biblia, nag-memory verse sila, ganon ang ginagawa namin. Okay, and it takes discipline. Kailangan talaga makita sa'yo bilang magulang and then susundan ka ng mga anak mo. Amen. And one thing na nais kong alaman ninyo na family is a gift from God. Hindi tayo pwedeng mamili. It is a gift. Hindi mo pwedeng piliin kung sino yung magiging biological kapatid mo o parents mo, mother or father. Hindi ka pwedeng pumili. Family is a gift. Yan, tandaan natin yan. So, kailangan natin ito na pahalagahan. Amen? Pangalawa, yung family discipline. Ayan, discipline. Ang nag-impose ng discipline dito ay ang parents. Kapag nagkamali yung mga anak, it is yung parents ang nagdidisiplina. Yan. Ako nun, gumagamit ako ng may pamalo. Pero dito sa Israel, bawal ang pamalo. Meron akong nakatabi doon na 2 inches na nakawayan na kinayasan na kawayan nandun sa likod ng pintuan. Na pag nakita na nila yun, ibang ayaw nilang susunod sila dahil ayaw nilang mapalo. Ayan. Tapos kapag nagkasala sila na yung may usapan o kapag hindi ka sumunod, kapag ginawa mo yung ganito, meron kang palo. Yung ganon. Diba? Merong usapan na kapag nag-disobey sila, yun, merong pagdidisiplina na mangyayari. Amen? Kasi kapag hindi mo sila didisiplinahin, gagawin nila yung gusto nila. Paglaki nila, wala, baka ikaw na ang paluin na magulang. Okay? And then, dito sa finances, yun, napakalaga. Finances, dapat, yung parents, sasabihin nila sa mga anak nila kung ano ang standing ng finances para yung mga bata hindi sila hingi o kaya yung bang sasabihin nila kung ano yung mga luho, di ba yung gagaya sila sa mga maluho na mga bata na gano'n, na gusto rin nilang magkaroon ng gano'n, pero kapag naintindihan nila na ng finances ay hindi dapat gastusin ng gano'n na lang at ito lang ang dapat gastusin natin sa isang araw, yung gano'n, kailangan maintindihan pala ng mga bata yun. Kasi kapag hindi nila maintindihan, akala nila pinagdadamutan natin sila. So, kailangan maintindihan nila, ito lang ang sweldo ni daddy, tapos ang gagastusin natin sa araw-araw ay ganito, baon mo yung ganito, hindi pwedeng gastusin sa gano'n na lang, yung gano'n. At kung saan nakalaan yun, doon natin gagastusin. Amen? Doon natin gagastusin.
Ayan. Siyempre, ang nangunguna talaga dito, parents. If we fail, alam nyo, kapag humingi yung mga bata, hindi naman alam ang kanilang may hinihingi eh. Di ba? O gusto lang natin silang pagbigyan, nakakasama yun sa kanila. Tapos once na hindi mo na sila napagbigyan, ikaw na ang masama. Ngayon, kailangan talaga na ipaintindi sa kanila. Amen? O kayo na mga magiging nanay, mga maging tatay. Ayun. Ang galing yung mga anak ko, hindi ko sila pinalaki na gano'n ako. Kung anong gusto nila, sige nang sige, ay hindi. Yung kung ano lang yung importante, ayun. Di ba? At kung wala talagang pambili, wala. Di ba? Yung gano'n, we need to learn to live on the budget. Kung magkano yung budget, yun, doon tayo mamuhay kasi kung hindi mo gagawin yun, wala kang disiplina sa finances, mababaong ka sa utang. Kung lahat na lang nang gugustuhin ng mga bata, ibibigay mo na mga luho, ay wala, mahirap, masira ang budget at hindi nakakabuti sa kanila. Okay, so family, a Christian family discipline in every area na dito sa worship, sa pagdisiplina sa bata, sa finances. May yung itong pagdidisiplina, siyempre pag may rules kayo, may rules ang family. O kapag inutusan kita, tinawag kita ng isa, dalawa, pangalawa, wala ka pa, yung pangatlo, di ka pa dumating, may palo ka na. Ganun yun. Hindi ka basta-basta mamalo dahil nagagalit ka na sa kanya, yung gano'n, di ba? At least merong rules para ma-impose mo yung discipline, di ba? And then tapos dito nga pati sa pagtatay ng family worship, yun, it takes talaga ng disiplina. Kailangan maging consistent. Amen. At yun ang tinitignan ng mga bata. Titignan na nila tayo bilang magulang o bilang nakakatandang kapatid. Kasi susundin nila kung anong ginagawa natin eh. Amen. So, ayun, ito ay preparation for those na wala pang mga anak, wala pang mga asawa, dahil to raise a family is hindi ganon kadali. It takes the grace of God. And then pati yung pag-maintain ng relasyon ng mag-asawa, grasya lang talaga ng Diyos. Amen. Lalo na kapag hindi ang Diyos ang nagiging sentro ng relasyon, ay mahihirapan. So ladies, begin praying for a Christian husband. Amen. Ayun. And ito mga basis, alam nyo, narinig nyo ito mga po, pagdating ng time, i-apply nyo ito. I-apply nyo, alam nyo, exciting din. Ano ba yun na nakaka-challenge? It's a challenge. It's a challenge na, tuturuan mo yung mga anak mo na, yung para sa Diyos, yung isang napatunayan ko, yung sabi niya doon sa Proverbs na, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Totoo yun. Napatunayan ko sa mga anak ko na maliliit pa sila, na doon sa Sunday school ng mga bata, yung maliliit pa sila talaga, 2 years old, yun sila. And then, lalagyan namin ay tinuturuan ko na sila na di meron silang offering doon. Tapos, yung pagbibigay ng tithes. Alam mo yun, kahit konti lang yung basta mailalagay mo sa sobre tithes, ito, papaliwanag mo. And then hanggang sa lumaki sila, hindi nila pag-iiwanan yon. Kaya totoo yung sinabi ng Diyos sa Proverbs na train up a child in a way, and when he is old, he will not depart from it. Kailangan talaga maging consistent tayo as magulang, and kailangan ng disiplina. Amen. So, ayun, praise God. Amen. So, ayun, yun lang ang mai-share ko. It's more on my experience. More on my experience kasi
yung kahit pa paano yung ginabay ng Panginoon ang mga anak ko, yung family ko na ano, hindi bang malalaki na sila, natatanda pa nila, anak, sabi ko, minsan, anong kailan yun, yung year na yun na, chinecheck ko yung salvation nila. O, kailan mo na ba tinanggap kailan ka na ba nagunagin? Kailan mo tinanggap ang Panginoong Diyos? Sabi ko, tapos, sinong tumulong sa'yo na nalangin? Ginaganon ko sila, tinatanong ko sila yung, di ba yung ilang taon na yung nakaraan? Tapos, natatandaan pa nila, di ba, mami, ikaw yun? Tapos, yung isa naman, sa school namin, si Ate Chat, yung gumaganon sila. Ayan. Okay. So, yun, yung Epeso, ayan, Epeso 6:1, mga anak sundin laging yung mga magulang sa yan na ang pamalo ko sa kanila. Alam mo, yun na yung rad ko sa kanila. Na hindi ko na ipapakita yung aking baston, yung sabihin ko nang nakapag hindi sila sumunod. O, Epeso 6:1, igaganyan ko lang sila, alam na nila. Kaya, ayan ang paborito nilang memory verse. Ayun, so, pag nagkapamilya kayo, enjoy. Pag nagkaanak kayo, just a responsibility, but nakaka-enjoy, kaka-bless. Diba? Lalo yung titignan ka ng mga anak mo as a model, diba? Yung, gusto ko maging ganyan maging ganyan nung mga pangasawa ko. Yung mga ganun ba? Yung mga anak nating mga lalaki, mga binata. Gusto ko kagaya mo, mami, mapapangasawa ko. Yung mga ganun ba? Yung mga ganun na Amen. Gusto ko kagaya ni Daddy yung naging husband ko, yung ganun din yung mga anak nating babae, di ba? Because of the example na naipakita natin sa kanila. Okay. So yan, ready na kayo magpamilya O mag-asawa pala. Amen. Siguro din nyo lang na andun ako. Praise God. So ibabalik ka na yung microphone and maraming salamat sa inyo lahat. Ayun, nandito pala si JR. Tapos